Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo, mag-react na naman at magko-comment dito sa bagong issue. I think 6,000 views na rin siya and umaangat. This is about sa proclamation or sa statement ni Apollo Kibuloy tungkol kung nasaan siya or kung anong nangyari at kung anong ginagawa. Ina-explain niya kung anong nangyari sa kanya. Kaya natin. Usap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po. Oh my God. Ito na yung pinakamakapal sa pinakamakapal ng mukha sa lahat ng nakilala ko. Ngayon lang ako nakakilala ng ganitong klaseng tao. Biruin nyo, clean name na niya na appointed Son of God siya. Nag-iisa lang po ang anak ng Diyos, yun po ay si Jesus Christ. Sa tingin ko, ang sabi niya, babalik siya. Hindi po siya maging ikaw. Hindi po siya pwedeng maging ikaw kasi si Jesus, gumagawa siya ng himala. Ikaw ba may ginawa kang himala? Meron kang ginawa, yung pina-stop yung ganito, pinasarado yung ganito, pero ang himala po is mabuting gawa. Yung bang pag-stop o pagpapasara ng ABS-CBN, magandang gawa ba yun? Hindi po yun magandang gawa. At ang si Jesus Christ, hindi niya pinangangalandakan na anak siya ng Panginoon. Tao ang nakakaalam na siya ang anak ng Diyos. Hindi niya yun pinangangalandakan. At never siyang gumawa ng masama. Ano yung mga naglalabasan ngayong issue? Yung mga taong witness, yung mga nagsasabi ng may ginawa kang mali. Malaki kang tao sa tingin ng lahat. Kung itong mga gumagawa ng kwentong ito, hindi ba sila natakot sa buhay nila? Lalabas sila na alam nilang ikakamatay nila yon? Di ba? Siyempre, mag-iisip ka rin eh. Babangga sila sa pader. Pero hindi naman sila bulldozer. Pupunta sila sa Senado, ihaharap nila yung pagmumukha nila. Kahit hindi ipakita yung mukha nila, kahit hindi sabihin ang tunay na pangalan nila, pag nalaman mo na, katulad yung si alias rin sinabi niya na, sila, basta, sinabi niya yung work niya. Siyempre, manalaman mo na rin naman kung sino yun kasi alam mo kung sino yung mga tao mo doon, may listahan ka noon. Press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, paano nanganganib ang buhay mo? Ikaw na rin ang nagsabi. 2018, 2020, may mga years kang binanggit. Kung talagang nanganganib ang buhay mo, nung mga time na yun, may nangyari na sa'yo. May nangyari ba sa'yo? Wala naman na. Hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon. I think hindi naman mangyayari yan kung wala ka talagang mali. Kahit sabihin na natin pinagkakampihan kayo ng mga opisyal ngayon, si Marcos, kinakampihan ng Amerika. Oo, sabihin na natin nangyari yan dito sa atin, yung ginawa nila kay Laila de Lima. Diba? Nakulong ng 6 na taon pero walang kasalanan. Pero, ang layo naman nung sa inyo kasi sa inyo, maraming lumalabas na witness, maraming nagpapatunay. Kay de Lima kasi Congress lang ang sa tingin ko parang planado kasi. Sa inyo, paano paplanuhin yan? Maraming ang muhusga sa inyo. Dapat kasi, kung ikaw ang Son of God, gumawa ka ng mabuti, hindi puro kamali ang ginagawa mo.